Praise God, hallelujah. Magandang tanghali po sa lahat na nandito ngayon, sa ating General Overseer, Pastor Ronnie, at sa ating mga Board of Judges. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Also sa aking Pastor, Pastor Ken Aguilar, and other pastors na nandito, mga brothers and sisters, mapagpalang tanghali po sa lahat. Akin pong pagkakabasahin ang aking nakuhang scripture in 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Now, thanks be to God, who always leads us in triumph, and Christ through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. As we pray to God, Jesus Christ of Nazareth, thank you so much for this opportunity, O Lord. That your wisdom will come upon this place. In your Spirit, I pray, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Simula po na nabaptize tayo sa pangalan ng Panginoon na si Jesus, you are part of His body. And if you are part of His body, that means that you are serving the God that always have triumph in His side. Praise the name of the Lord. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Na ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay laging nananalo na Diyos. Ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay hindi pa nakakatanggap ng talo. Praise the name of God. In Acts 2, chapter 1, in Acts chapter 1, verse 8, and after the Holy Ghost rests upon you, you shall receive power. Ang ibig sabihin yan, praise the name of God. Hallelujah. Meron po akong isang kilala sa New Testament na ang pangalan niya nung una ay Saul. At pagpunta niya, mga kapatid, siya ay mamamatay tao. Pinagpapatay niya ang mga Kristiyano. Amen. Pero hindi po yung natapos doon. Hallelujah. Sa 100, nasumpungan niya si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, Saul, Saul, why you persecuted me? Praise the name of God. And after na masumpungan niya po, hallelujah, binulag po siya ng Diyos. At pagkabulag sa kanya ng Diyos, 3 araw, wala siyang kain. Praise the name of God. At pumunta si Ananias sa kanyang lugar, na kung saan inutusan ng Diyos si Ananias. At pagpunta ni Ananias kay Saul, sabi ni Ananias, Saul, gagamitin ka ng Diyos. Pero sabi ng Diyos kay Ananias, huwag kang mag-alala. Tinasabi ng Ananias sa Panginoon, dahil yung mamamatay tao, huwag kang maalala. Dahil sa aking pangalan, marami siyang masasuffer. Magiging sa aking pangalan, marami siyang pagdadaanan. At dumating nga, 3 taon ng training si Paul. At after niya, mapuntaan ng Holy Spirit na baptized in Jesus' name. Praise the name of God. Kahit nalulunod ang kanyang barko, amen. Kahit yung sinasakyan ng barko ay nalulunod, binato siya. Kahit na kinulong siya, anong sabi niya? Praise the name of God. Now all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. For persuaded that neither death, nor life, nor, hallelujah, angels, nor principalities, nor powers, nor things, nor presence, nor things to come, no one can separate us. So the love of the one Savior, Jesus Christ of Nazareth. Praise the name of God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, if you cannot hear me, sinasabi ko na sa inyo ngayon, hallelujah, pag na ang Diyos ay nasa sa buhay mo, huwag kang mag-alala kung wala kang ulam. Huwag kang mag-alala kung wala kang
wala kang malagay dito. Kagaya na lang ng aking ama. Hallelujah, praise the name of God. Hindi siya marunong mag-preach. Pero tandaan mo, Brother Sunday, pag tayo mo dito, panalo ka na agad. Praise the name of God. Pag tayo mo pa lang dito, panalo ka na agad. Kaya sabi ni Jesus Christ, ako yung daan. Praise the name of God. In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, hallelujah, God lead us to triumph. Ibig sabihin niya, praise the name of God. Brother and sister, wala nang ibang daan para manalo sa mundong ito. Wala nang ibang daan para manalo sa mundong ito, kundi si Jesus lang po. Praise the name of God. Kundi ang Diyos lang po. Makulong ka man, masira man ang barkong sinasakyan mo. Sabi ni Apostle Paul, hallelujah, praise the name of God, hallelujah, I have fought a good fight of faith. Praise the name of God. Hindi pa yan, rejoice in suffering. Kaya sa ministro nyo, kung kayo ay nahihirapan, huwag kang mangangamba, dahil panalo ka na. Dahil ang Kristiyanong di nahihirapan ay hindi po nananalo. Praise the name of God. Hallelujah. Ang Kristiyano walang paghihirap ay hindi po nananalo. So tagumpay ang Escalante, tagumpay ang Antique, tagumpay ang Inubal, tagumpay ang ibang churches na nandito. Dahil nga ni Satanas, wala ka na dito sa second camp. Wala ka na. Pero sabihin mo kay Satanas, nandito ako. Nagsasama sa Diyos. Panalo. Praise the name of God. Victory belongs to Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord for this afternoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. At binibigyan po ng parangal ang ating mga ministro nandito ngayon. Higit sa lahat ang ating head pastor, general overseer, Pastor Ron Janelo, at sa bawat isa, all of the saints here, I give you honor at salamat sa Panginoong Diyos. Tayo po yung muling magkakasama ngayon sa mga oras na ito. Through God we shall do valiantly, for it is that shall tread down our enemies. This word of hallelujah, Psalms chapter 108 verse 13, hallelujah, ay mismong nanggaling sa bibig ng Diyos. And let me tell you, mga kapatid, that God can never act contrary to His word or to His nature. It means God is faithful. He is constant in keeping His promises, and therefore, He is worthy of your trust. He is worthy, mga kapatid, na mag-rely ka sa Kanyang kalooban. At ang sabi ng verse na nabasa ko na aking nabunot, mga kapatid, hallelujah, ang last phrase, for He, it is shall tread down our enemies. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya mismo ang gagapi sa mga ating lalabanan. So siya mismo, mga kapatid, ang makikipaglaban para sa ating mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyo, ang sabi pa mismo ng Diyos, straightforward kay Joshua, no man will be able to stand before you all the days of your life. Hallelujah. Just as I have been Moses, I will be with you. I will not gonna forsake you, and I will not gonna leave you. I will not gonna abandon you. I will not gonna desert you. If God will say that thing for you, meron kang assurance ng tagumpay, because God that we serve, He is the owner of victory. Kaya kung ano man ang laban mo ngayon, I will not encourage you. May mahirap na yung pinagdadaanan mo. Mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Nalilito ka. Para bang hindi mo makakaya. Pero ang Diyos ay nasa side mo. Hallelujah! May kasiguraduhan na ikaw ay magtatagumpay. Our Christian nature ay ang pagiging victorious.
Because ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya ang nagmamayari ng victory. Sa ministry, maraming kahirapan. Sa paglilingkod, maraming pagsubok, maraming problema, mga kapatid. But I want to tell you that your calling is not to destroy you. It is not to fail you. It is not to lose you. It is not the will of God for you to drown, mga kapatid. Kung darating man yan, andyan ang Diyos na andang babatak sa iyo. Nandiyan ang Diyos na andang tumulong sa iyo. Nandiyan ang Diyos upang palakasin ka. Nandiyan ang Diyos para buuhin ka. Nandiyan ang Diyos para umalalay sa iyo. Dahil hindi niya pinangako na magiging talunan ka kapag nasa kamay ka niya. Ngunit pag nasa kamay ka niya, kasiguraduhan ang nasa iyo, kabutihan, tagumpay. Dahil yan ang nature ng Diyos sa atin. Mundo'y magunaw man, dumating man ang wakas ng sanlibutan, ang Diyos ay tunay na maaasahan lagi, mga kapatid. Hindi siya nagbabago mula pa noon. Sinabi niya kay Joshua, mga kapatid, ang mga katagang hindi ka magiging talunan sa bawat maapakan ng iyong kamay ay mapapasa iyo. Magiging conqueror ka. Yan ang sinabi ng Diyos. And I want to tell you that God that we serve, He is the same God. Siya pa rin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Katulad sa pinaglingkuran ni Joshua, mga kapatid. Hallelujah! Yan ang sabi ng salita ng Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo ito, naging matagumpay itong si Joshua dahil sa kanyang worship. Because your worship, your praise is a weapon. It's more than a sound. Hindi lang to basta kumakanta ka. Hindi lang to basta sumasayaw ka. Hindi lang to basta pumapalakpak ka. Hindi lang to basta sumisigaw ka na hallelujah. Kapag ginagawa mo ang mga bagay nito, enemy trembled. Ang enemy, mga kapatid, natatakot. Dahil ang iyong worship ang nagpapagalaw sa presensya ng Diyos. Ano ba ang presensya? Kapag ang presensya ng Diyos ang pumilos, wala bang tao dito na nakaramdam ng presensya ng Diyos? Wala bang tao dito na hindi nakaranas ng pagpupuno ng banal na Espiritu? Hallelujah! Kaya mga kapatid, sa ating pagsamba, hallelujah, higitan natin, ipakita natin sa Satanas na lalo ay makamatagumpay dahil sa pamamagitan ng ating pagsamba, ang Diyos ay pumikilos. That's why, mga kapatid, tulad sa buhay ng isang tao sa Biblia, kuha natin ito ng spiritual message, si Peter. Alam natin na siya ay naglakad sa tubig, hindi basta-bastang sitwasyon yan. Hindi yun natural sa madaling salita, isang milagro yun. Sapagkat ang paglalakad sa tubig ay hindi natural. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng presensya ng Diyos. Nagawa ito, mga kapatid, ni Peter na maglakad sa tubig dahil sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, naglakad na nga siya papunta sa Diyos. Isang milagrong bagay na naranasan niya. Ngunit dumating ang isang sitwasyon ng kanyang buhay, mga kapatid, na siya ay na-distract dahil sa boisterous wind, dahil sa contrary, mga kapatid, na hangin, dahil sa mga bagay na nakita niya at hindi pabor sa kanyang mata, at ang kanyang focus ay nawala sa Diyos, mga kapatid. At dumating ang sitwasyon na siya ay parang malulunod. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, isang hallelujah, makukuha nating simbolo ang paglalakad niya sa ating paglilingkod, sa paglalakad niya sa tubig sa ating paglilingkod. Isa itong milagro, mga kapatid, na nandito ka ngayon naglilingkod sa Diyos. Isa itong hindi basta-bastang sitwasyon sa iyong buhay. Ngunit sa paglilingkod, may mga pagsubok, may mga kahirapan, merong hindi papar na sitwasyon sa ating buhay. At ito ang maaaring makapag-distract. Ito ang maaaring maging dahilan na tayo malunod. Hallelujah! Dumating sa ating buhay ang mga discouragement, ang mga problema, at ito ang naging dahilan na tayo parang malulunod. But thanks be to God! Hallelujah! Dahil sila ay
ay handang bumatak sa atin sa panahon na tayo discouraged, sa panahon na parang ayaw na tayo, sa panahon na tayo bibitaw na, sa panahon na tayo parang namamatay na spiritual. Hallelujah, Book of Psalms. Hallelujah, praise God. Ang sabi ng salita ng Diyos, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them. Hallelujah, out of them all. Napakagandang versikulo, mga kapatid, dahil hindi lang sa isang problema kayo niligtas ng Diyos, sa madaming problema, sa madaming pagsubok, sa madaming kahirapan, kaya ka ng Diyos iligtas, dahil ang Diyos natin, He is omnipotent God, He is all-knowing, hallelujah, He is all-present, He is all-power God. God is able to save you, even at the most dangerous situation in your life. Praise the Lord! Praise God! So magandang hapon po sa lahat. Ang lahat ba ay mapasalamaton sa tunghuling ng Diyos? Amen! So una sa tanan, ang kinatagag, dako nga katungganan, ang atong buhig ng Diyos, nga walay lain, na si Lord Jesus Christ, mga kisunan, ikaduha sa itong General Overseer, Pastor Ronald Ginelo, and sa tanan nga mga kapasturan nga nakakaroon, and also sa mga hurado nga nadya sa mga tubangan. So magandang hapon po sa lahat. So karon ang teksto nga akong nakuha or ang topic nga akong nabunutan mga kaigsunan diya sa libro sa Isaiah Kapitulo 4, versikulo 17. So I'm not, dili ko maayo musuntik Tagalog, and also naray mga something nga mga English, I don't know kung correct ba. So, Bisaya di kong dako because I made in Mindanao. Amen? So, ingon diri, akong Bible is Cebuano, ingon diri sa pagkasulat, walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga magmalampuson, o kang tagsatagsa kadila nga mulitog batok kanimo, aron sa paghukom, ug ang walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga magmalampuson, ug ang tagsatagsa kadila nga mulitog batok kanimo, aron sa paghukom imo nga pagahukman. Kini mao ang panulundon sa mga alagad sa Ginoo, ug ang ilang pagkamantarong nga gikan kanako nagaingon ang Ginoo. So dalaygon atong buhi nga Dios mga kaigsunan, nga from beginning into the end wala gid nagakulang ang katubuhi nga Dios sa matag usa kanato. Pila na ka years nga ito sa pangalaga sa buhi nga Dios, pila na ka mga experiences nga gihatag kanato mga kaigsunan, pero daghang salamat sa buhi nga Dios nga usa ka karon nga nakaroon sini nga gintang. Amen. Dili lisod ang magpadayon, lisod kung magtinapulan. Amen. Dili lisod ang magpadayon sa buluhaton sa tungbuhi nga Dios mga kaigsunan, kung kabalo ka, kung kinsa ang sentro sa imong kinabuhi. Amen. Sama lamang sa mga naunang mga propeta, ilang trabaho sa unang mga kaigsunan, walay motor, walay sakyanan, walay bike, gahay ka sila, kung asa sila suguhan sa Diyos, dito sila mulakaw, pila kamay sila nakon, para sa ministry mga kaigsunan. That's why kita ka mga alagad sa buhay ng Diyos, walay rason, na kita magtinamag, sa soul winning, nga nakakita yung motor, nakakay bike, nakakay sakyanan, ulahan kita namin, ng generation karon mga kaigsunan, kaya dula kita yung masakyan. Pero sa ilang panahon mga kaigsunan, lahi pa ang ilang panahon. Kasi sa panahon nga sila sugoon, napay mga war nga ng pagadian. Amen? Dili basta-basta nga gubat ang ilang magian. Amen? Ang atong topic is victorious. Ang word na victorious mga kaigsunan, gikuha sa victory. Kung iyong translate ang victorious mga kaigsunan sa Bisaya pa, mananaog. Wala ka gihimo sa tubuhi nga Dios nga perminti daog. Walay tao nga perfect mga kaigsunan according to the word of God. That's why kita nga mga anak sa tubuhi nga Dios, ginahimo kita sa tubuhi nga Dios mga kaigsunan nga usa ka alagad nga mananaog. That's why ay ginatawag nga soul winning. Ginadaog ang usa ka kalag. That's why mga kaigsunan, diri ang gisulat mga kaigsunan nga walay espada o walay hinagiban nga gihimo nga makapatay sa imuha. Walay hinagiban, walay problema, walay pagsulay nga magabapag nga
imong musulwinin diha. Mas course pag yun ang layo. Pastor, layo ang mananoy. Yan ang grupo mato. Ikaw lang saan, nandito kay motor. Amen? Pero mga kaigsunan, kung gusto ka maging victorious, wala sa mindset sa usa ka fighter ang pagkamangal. Wala sa usa ka fighter, wala siyang mindset ang pagiging mahalukan. Wala siyang mindset mga kaigsunan nga maging ulawon. Kaya kung ikaw fighter mga kaigsunan, will train na ka, kaya na nimo matubang sa mga tao, kaya na nimo mapatitugan ang pulong sa umuling ka Diyos mga kaigsunan. Kung kinsa man ang nakakaroon na naay ginabati nga kahadlok sa pagsulwining, sa paghadlok ang maging victorious mga kaigsunan, ang pulong sa Diyos sa ingon, wala ginagiban kagihimo against sa inyo. Amen? O ingon pa diri mga kaigsunan, hallelujah. Ukang kasatag sa kadila nga mulito. Bago kanimo araw sa paghukom imo nga paghukuman. Amen. Being a Christian, dili kita inosente nga kita ginagibak. Tama? Kanang bata pa na, wala pa kita experience. Di na magdugay sa pag-alagad sa Dios. Kanang bata na, wala pa na experience. Tama na nag-istorya, ina ko pagkakon, 2 years, wala na. Pero kami lang sa Ginoo mga kaigsunan, kining bataan ni na asya tubangan. Grabe nga mga paghukom, grabe nga mga pagdaot, grabe nga mga isulang madunggan mga kaigsunan. Hallelujah! Experience ko ni personal experience mga kaigsunan. Pero ako na ingon sa tumuhin ka Diyos, ang Diyos maayo sa akong kinabuhi. That's why mga kaigsunan, di naman ko makaingon sa akong kaugalingon nga victorious ko mga kaigsunan. Pero ang Diyos na tayo kung kinsa ko siya matubangan. Dili isod o dili sayon. Dili kaan, pero dili butang. Kaya according sa mensahe gihapon or ganiha kagidala ni Pastor Joey sa pangan, dili muhatag ang Diyos nga labaw sa imong capacity. Amen? That's why mga kaigsunan, kung kinsa man ang nakakaroon nga napay pang duha, kung gusto ka maging victorious mga kaigsunan, hawaan ang kauna-unaan. Kaya ingon diri mga kaigsunan, sugod pa sa mga una-unang mga propeta, napay mga proceeding ng mga word nga ingon diri, kaog ang ilang pagkamatarong nga gikan kanako, nagaingon ang Ginoo, pero ingon diri mga kaigsunan, kini mao ang panunungton sa mga alagad sa Ginoo. Sa una, silang Moses, silang Abraham, silang Joshua, silang Jacob, silang Caleb mga kaigsunan, silang Hor, wala na hadlok sa pakipag-away, wala na hadlok sa mga Amalek, wala na hadlok sa mga dako, sa mga higante ng mga warriors mga kaigsunan, bawod na ay Diyos. How much more nga kita? Ang Diyos sinaos niya kalibutan para sa tuwa. God built us to be a victorious. Wala tayong himok sa Diyos nga maging bayon. Mahalukan. Amen? Wala na sa tuwa, mga kaigsunan. Lastly, walay tao nga ni-surrender nga nidaog. O walay nidaog nga wala na di pag-away. Wala ay tao nga naging victorious kung wala ka agi-uban. Dili ka maging tao, di ka matawag na maging warrior, fighter, kung ikaw ang mismo nahadlok lang sa usa ka istorya. Anak, kung simba ka diha, laya sa ang balay. Anak, kung ikaw mapabilin diha, ayaw naghandong nga maka-eskwela pa ka. Amen? Pero yun ang Diyos mga kaigsunan. I will not leave you. Biyaan naman ka sa tanin. Biyaan naman ka. Ikaw naman mag-isara. But God will never leave us comfortless mga kapatid. That's why kung meron man dito mga kapatid na takot sa kanyang sarili, ilabas mo ang iyong talento. Huwag mong itago. Parang isang tao na binigyan ng isang talento na kanyang tinanim mga kapatid. Dahil sa kadahilanan na siya ay natakot.
huwag kang matakot. Because God never give us the spirit of fear. But mga kaisunan, ang espiritu nga maging may sugod. Ayaw ka balaga, kaya yun ang Diyos sa Book of John chapter 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and I shall be done unto you. Good afternoon sa tanan. Una, gina-honor na ko ang General Overseer, Pastor Ronald Dinelo, o mga iyang mga ministers, mga workers, o mga elders. So, labaw sa tanan nga kung gina-honor atong buhay kay Ginoo, siya ang rason kung kita naging victorious, o siya ang rason kung kita naging handsome, o beautiful. Amen? Amen. So, sa akong nagabutan ng scripture, in the book of 1 John chapter 5, verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. So nasulti direksyon nga kita anak or usa kita ka anak sa tungbuhi nga Ginoo. Wala kitay rason nga dili na to daogon ang kalibutan. Amen. Yes, kita mga bata, kita mga youth. Except lang sa mga dili youth na, pero kita mga youth kita. Mga baby face kita, mga dili na to maabsan mga experience ang mga inexperience sa mga tiguwang or una sa tuwa sa duyan. Pero kabalo ko nga kaya kita gamiton sa tumbuhin nga Ginoo. Ginoo ni kita mga bata, dili lang mga bata kundi bata din sa tumbuhin nga Ginoo. Kinaiya sa usa ka bata, wala na siya kabalaban siyang own nga strength, siyang own nga knowledge kundi nagpalaban na siya siyang parent. Example, si Kiara, nasa kontra, di na siya manang nga, bread ko ako nimo. Kundi, na siya, asa mo to si mamay, kaya kung tawgon. Mauna, kung kita may mga pagsulay, hindi na to, isalig itong pagalingon. Isalig na to, itong buhay, itong buhay, itong lingon. Walay parents, nga sakto, pag una-una, mabiyaan ng anak, kapag dito. Amen? Now, kasi kita mo parents nga sakto ginauna nga iyang anak iya ra pabayaan nga bila magperti sa iyang kontra nga kaway mo dili oy si mama sa una kung muhila ko iya mo kusyon ko kontra kaya ona sakto mo na pati yo ya. So wala yung parents nga sakto pag una mabiyaan ang anak nga maluluingon. Amen. Wala yung parents nga sakto ginauna mabiyaan ang anak nga comfortless. Kung kapalaw kita na tambuhin ng Ginoo is dili buang, dili abnormal, dili na sobrang sa chromosomes, dili po na short sa chromosomes. Kundi atong buhay ng Ginoo is perfect. Kung na ikaw kita maging perfect, is siya perfect. So, dili ta magbalaka ikson nga kung kita subo sa depressed ka, kaya natin Ginoo nga dili ta kayang biyaan nga maghila. Amen. So, ang tanan nga naperde, ang tanan nga dejected, outcast, mga dili, mga gipang reject, tanan nga mga perde, tanan nga mga dili, mga nadaog, pwede mo ilong. Pero ang tanan nga naging victorious, mga nadaog, mga more than sa conquerors, pwede mo singit og hallelujah. Hallelujah! So na-mention rin sa scripture exon nga naay ang born. So na anak o sa as a youth exon maging victorious na punta despite sa itong pagkabatanon kay tungod sa gingon ako nga wala kita nagsalig sa itong own strength but naging salig kita tungod kay greater atong buhay nga Ginoo nga nasa tuwa nga nagbuhay naadiri sa kalibutan. Amen. So wala yung rason igsoon nga kurturon na sa tong teacher nga pasayawon jud. Amen sa mga student out there nga ginapokus sa PT, di ba? Retirement, relate mga na-retirement. So ang grado sa to is importante jud kay standard kay ang potato burner. So dili na sila modawat og kanang high school na buto. Dapat valedictorian ka sa college. So, ang grado sa to yung matter ba? Nakuha niya, kung kuhan ka. Kung ang gusto i-point out niya, ang grado sa to matter. So, siyempre, mo nyo na to para sa itong bright future, pero
ang teacher igsoon wala na siya ka-secure sa future. Stepping stone na ang teacher igsoon. Para na siya sa present, pero itong buhay ng Ginoo nakabalo sa tanan o nakabalo sa itong future. Ga-control sa tanan igsoon. Kaya niya pahumuko na kasing-kasing sa itong teacher nga pwede kita excuse or madala lang dahil sa kapaw. Amen. O floor ba? So, wala tayo dapat kabalakan. So, sa itong tema pa igsoon nga victorious. Dapat mo sa victorious igsoon. Ang victorious igsoon mo na siya ang mga tao nga kapangdaog sa gingon ni Evangelist Rap gabi nga dili paladaog kundi magdadaog kaya paladaog. Example, 80% nagdaog, 20% nagperde. Pero ang i-point out ni Evangelist Rap nga pala kanang magdadaog din ba? 100% daog, 0% perde. So, naging madadaog kita, dili tungod sa itong kagalingon ha, dili tungod sa itong talent, dili tungod sa itong abilidad, kay abilidaran ta, kundi wala po sa gipilit sa Ginoo tungod kay wapo ta, wala sa gipilit sa Ginoo tungod kay putik ta, kundi gipilit ta sa Ginoo kay kita weak, para i-confound ang mga wise. Amen? I know si Sir Berlin, nga bright ka kayo, mahong ikaw ang gipilit ng worker sa lupa, kundi gipilit ka sa tumbuhay ni Diyos, based na sa imong pagdidika sa imong kagalingon sa imong kinabuhi. So, palakpakan na ito at ang buhay nga Ginoo. Praise God, may kapag sa tanan. Una nagpasalamat ako sa Ginoo. Tungod kay nakalakat ako sa sininga doon. Praise God, sa pagtapak pa lang sa sininga compound, victorious na ta. Amen? Una, salamat ko sa Ginoo. Siyempre, ang mga pastors, also, I acknowledge the presence kag thanksgiving sa ila. Tungod kay sila nagpakabudlay para sa aton, kag salamat man sa aton diri nga nakamalita kag naka-attend sini nga event. Praise God. Na-pressure to. Kasi higit ako yung ibang akong mga upon. Sige, tunda na. Huwag ako sigit Praise God. Karang akon nga, versikulo nga nagabutan, diri sa Joshua chapter 23, verse 10. Josue Kapitulo 23, versikulo 10. Kagapon na rin magkakasahon sa hiligay ng bersyon. Praise God. Bisan sino sa inyo makatabog sa 1,000 nga tawo. Tungod kay ang Ginoo nga inyo Dios amo ang nagapag-away para sa inyo. Suno sa iya ginipromesa. Praise God ka namin nga versikulo no. Una nga ginhambal dito nga statement, bisan sino sa inyo makatabog sa 1,000 nga tawo. Langaw ka. Tabugol. Praise God. Makatabog lang kita sa 1,000 nga tao kung harap kita sa Ginoo. Amen. Tungod sa Ginoo, mahimo ina. Kung wala ang bulig sa Ginoo, useless kita. Hindi tayo na mahimo, hindi kita makatabog sa 1,000 nga tao, kag hindi kita mahimo bisan. Praise God sa magamay nga bagay. Ang Ginoo, mga kauturan, maayogin sa ating kinabuhi. Naging victorious kita tungod kay nagpadayon kita mga kauturan. Kapag padayon mga kauturan, tinambal pa sa ating mga unang mga naghambal gina, wala nagaunta. Praise God. Kung wala ka nagaunta, meaning nagpadayon ka. Di ba? Tapos, kung nagpadayon ka, subjective na. Pwede nga nagpadayon ka sa paghimo sa sala o nagpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Piliin natin mga kautoran na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Praise God. Sometime sa Old Testament, in the past, sometime ni Joshua, sa nakatabok na sila sa
Jordan River, which is nakasunod na sila sa Promised Land, ang Canaan, wala lang sila nagpundo dito sa tupad sa sapa. Or dito. Nagpadayon sila sa paglakad, sa pagpiging-away, mga kauturan. Nga wala sila nagkakat or nagpunto dito. Tungod kay mga kauturan, kung nagpunto lang sila dito, hindi nila matagap naman ang tuod-tuod or ang total na victory. Pagtapos pa lang nila dito, victorious na sila. Amen. Pero ang mga victory mga kauturan, ito ang kadalagan, partial pa lang to. Praise God. Tungod kay padayon sila sa paglakad, sa pagpiging-away, mga kauturan, nakuha nila maybe hindi total ng mga lugar sa Canaan, but most of it. Diba? Same man sa ato mga kauturan, so kung sa na-baptize na kita, sa naka-receive na kita Holy Ghost, victorious na kita. Amen. Praise God. Pero ato mga victory mga kauturan, hindi pa ito total. Partial victory pa lang ito. Paano ta makuha ang total victory mga kauturan? Kung kita magpadayon. Magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, magpadayon hasta sa katapusan, bisan pa nabudayan kita, bisan pa nga masakitan kita, bisan pa nga gawag-iang kita. Kung kabalo kita mga kauturan sa aton nga goal, sa aton aim, sa paghimulan sa lesson plan, dapat may objectives ka, di ba? So kung anong imo gusto nga, kung anong imo nga itudlo dapat yung mga activities nila, dapat may ka sa aim or sa objective. So mga kauturan, dapat ibaluhon nato ang ating objective nga nagsimba kita, nga nagpadayon kita sa pag-alagad. Amoy na mga kauturan para na maluwas kita sa pag-abot sa Ginoo. Praise God! Palakpakan natin sa Ginoo. Para kauda? Ako man. Praise God! Amo na mga kauturan na kung gusto natin makaupod sa pagbalik sa Ginoo, dapat din magpadayon kita. Padayon kita sa pag-alagad sa iya, padayon kita sa paghimo sa maayo, kag yes mga kauturan, I am looking forward na mga tao diri, mga kauturan nga makita naton sa Second General Camp. I am looking forward na kami makita ko pa kamo, praise God, sa maabot ng mga General Conference, sa maabot nga sa near future mga kauturan, kung tugat sa Ginoo, makita ka kamo. And that is the evidence mga kauturan, kung nakita ka kamo, nagpadayon kamo. Kung wala ka mo nakita, maybe wala nagpadayon, or buhay ka mo nagpadayon. So subjective na po nila. So, dapat mga kauturan, for my inclusive mga kauturan, padayon lang kita, dila sa Ginoo, padayon lang kita sa pag-alagad sa iya. Amen.